Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Nagpahayag ng interes ang Dubai-based logistics company na DP World na mamuhunan sa Pilipinas. Ipinaabot ng kumpanya ang plano mula sa naging pulong nito kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual sa Abu Dhabi, United Arab Emirates kamakailan. Ayon kay Secretary Pascual, ipinaabot ni na DP World Group Senior Vice President for Government Affairs Omar Al-Muhairi at Group Senior Vice President for Corporate Finance and Business Development Anirudh Talwar ang pagnanais ng kanilang kumpanya na magtayo ng isang logistics hub at industrial park sa Pilipinas. Ani ng kalihim, ang plano ng DP World ay nakalinya sa vision ng Pilipinas na maging susunod na logistics hub sa Asia. Bilang positibong tugon sa plano ng Dubai-based firm, tiniyak ni Secretary Pascual ang asisten ng DTI sa kumpanya upang madali itong maikonekta sa potensyal na local partners para sa infrastructure projects, pagpasilidad ng kolaborasyon at palitan ng expertise. Ang DP World ay isa sa nangungunang smart end-to-end supply chain logistics provider na siyang nag-aalok ng mga serbisyo gaya ng container handling sa mga pantalan, industrial parks at economic zones. Kasalukuyan itong nag-ooperate sa 15 pantalan sa buong mundo. Samantala, matapos ang natanggap na interes mula sa DP World, nangako naman si Secretary Pascual na palalakasin pa ng pamahalaan ang pangungumbinse sa foreign investors na mamuhunan sa Pilipinas mula sa pagpasa ng mga batas na magpapagaan sa investment environment sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nangako ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA at United States Trade and Commercial Section officials ng pagpapalakas pa ng investment drive sa Pilipinas. Ginawa ng dalawang panig ang commitment matapos ang pagbibigay ulat ng PEZA hinggil sa kasalukuyang estado ng US investments sa Philippine Ecozones. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni PEZA Director General Tereso Panga ang US delegation mula sa interes nitong tulungan ang PEZA para makakuha pa ng dagdag na pamumuhunan mula sa Estados Unidos. Optimistiko rin anya ang kanilang tanggapan sa pagdating pa ng US company sa Pilipinas na siyang inaasahang magiging bunga ng pagbisita ng high-level US Presidential Trade and Investment Mission sa bansa sa susunod na buwan. Nananatiling ikalawa ang US sa pinakamalaking foreign investor sa Pilipinas buwat sa 355 US locator companies na nasa loob ng PEZA-led economic zones. Mula sa nasabing pamumuhunan, may nalikha itong humigit 300 at 60,000 trabaho para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng power distributor na Meralco ang pagkakaselyo sa karagdagang 400 megawatt interim power supply requirement matapos ang matagumpay na Competitive Selective Process o CSP nito. Ayon sa Meralco, inaward ang 400 megawatt contract sa Limay Power Incorporated mula sa alok nitong headline electricity rate na 6 pesos at humigit 27 centavos per kilowatt hour inklusibo sa value-added tax at line rental. Sa kabila
kahihinatnan ng pagkakapili mula sa isinagawang bidding, dadaan pa sa regulatory proceedings ang nasabing supply agreement at kapag naaprubahan ng Energy Regulatory Commission, magiging epektibo pa ito sa Pebrero ng 2025. Bago ang kasunduan, una nang tiniyak ng Meralco na may sapat itong supply ng kuryente para sa mga consumer ngayong tag-init at sa patuloy na pag-iral ng tagtuyot o El Nino sa bansa. Iniulat din kamakailan ni Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho ang pagkaka-award ng 1,200 megawatt power supply agreement sa South Premier Power Corporation. Ayon kay Aperocho, ang nasabing hakbang ay bahagi ng kanilang pagiging proactive upang masigurong supisyente at competitive ang presyohan ng dinidistribute nitong elektrisidad sa mga franchise customer. Patuloy rin anya ang kanilang pakikipagtulungan sa pamahalaan at sa industry partners upang maisulong ang demand-side management efforts at energy efficient practices na siya anya namang titiyak sa stable at reliable na supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.